Mga katambay, mga kababayan, kamusta po ang lahat? Si Kamanong po, dito po sa Tambayang Makabayan, magkukomento po muli sa inyo. Samahan niyo po ang inyong lingkod. Magandang umaga po muna, tanghali, hapon, gabi, madaling araw po sa ating lahat. Saan man sulok ng bansa o mundo tayo naroon, naway maingatan po tayong lahat mga kababayan. Umpisa na po natin mga tambay. Nagdaos po ng prayer vigil po ang taga-suporta po ng dating Pangulong Duterte na nasa ICC po sa The Hague, sa Netherlands, ay nagdaos po sila ng prayer vigil para po sa dating Pangulong Duterte. At napakarami pong dumalo, mga kababayan. At pero ito pong media ay talagang sinakyan pa po ang mga sinasabi po ni Ma'am Hanilet na sinasabing awa na lang daw po, awa, mga tambay. Awa na lang daw po ang dapat ibigay yata sa dating Pangulo. Pakinggan po natin ang balita at panuorin po natin at komentuhan po natin. Awa na lang daw para sa matanda ng si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Yan po ang mensahe ng common law wife niyang si Hanilet Avancenia ngayong isang buwan nang nakakulong si Digong sa ICC. Nasa frontline ng balitang yan, Simon Gualvez. Sama-samang nagsindi ng kandila, nagdasal, at nagsikantahan ng mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte para sa isang buwan na niyang pananatili sa kulungan ng International Criminal Court dito sa The Hague. Ginawa ang prayer vigil sa tapat mismo ng ICC. Ang panawagan pa rin nila, pauwi na sa bansa ang dating Pangulo. Dumalo rin sa prayer rally ang common law wife ni Digong na si Hanilet Avancenia. Pinapalakas na namin ang loob niya. Sabi ko, pray lang tayo, pray lang tayo. Pananampalataya na sa Diyos. Sabi niya, kung ano daw ang will ng Panginoon sa kanya. Ayun ang... Ang simpleng hiling dongay ni Hanilet, konsiderasyon para sa 80 anyos ng dating Pangulo. Awa na lang, miski wag nyo na lang aluhin. Wag nyo na lang respetuhin. Awa na lang. Total, nagserbisyo naman yan, di ba? Nakiisa rin sa pagtitipon ang iba pang mga kaalyado ng dating Pangulo, gaya ni dating Executive Secretary Salvador Medialdea na ngayon lang uli humarap sa publiko matapos ma-ospital at sumailalim sa medical heart procedure sa The Hague. Pati na si dating Presidential Spokesperson Harry Roque na isang linggo ring hindi nagpakita sa lugar. Git niya, mas titindi pa raw mararanasang panggigipit matapos pagbintangan siya umanong nagpakalat ng pulburon video ni Pangulong Bongbong Marcos. Dahil ang pulburonic video po ang nagbigay patunay sa matagal nang sinasabi ni Tatay Digong na matagal na niyang alam na gumagamit ng pinagbabawal na droga ang Marcos Jr. Una nang sinabi ng NBI base sa kanilang forensic analysis na hindi ang Pangulo ang nasa video. 5 buwan pa bago muling sasalang si dating Pangulong Duterte sa ICC Court para sa confirmation of charges. At sa mga panahon bago yan, nakatakdang dinggin naman ng iba't ibang motion ng pwedeng ihain ng magkabilang kampo, kabilang na ang posibleng interim release ng dating Pangulo. Mula rito sa The Netherlands, nagbabalita mula sa frontline. Yan po mga tambay, yan po. Sinasabi po ng balita, awa na lang daw po mga tambay. Pagdating naman po sa awa, mga kababayan, pagdating sa awa, mas may awa po ang Pangulong Duterte kaysa po sa pamilya Marcos, pamilya Romualdez, pamilya Araneta. Meron pong awa. Hindi po katulad po yata ng pamilya Marcos, Romualdez, Araneta at mga congressman, mga senador. Mukha yatang hindi po yata sinasayaran po ang mga puso niya na maawa. Di po ba? Dahil bakit ko po nasabi na may awa at umiiral po ang awa rin sa dating Pangulong Duterte nung siya po ay Pangulo. Bakit po? Di ba? Gaano po katagal na hindi nailibing yung tatay nila? Mahigit 30 years? Kulang o mahigit 30 years? Sino lang po ang naawa para ipalibing ang tatay nila sa libingan ng bayani? Dahil napakatagal na panahon po na naka-freezer. Di ba? Hindi po naipalibing ng mga presidenteng nagdaan. Di ba? Sino lang po ang naawa? Ang dating Pangulong Duterte lang po ang naawa at binigyan pa po ng papugay at parangal. Di ba? Para mailibing sa libingan ng bayani. Dahil pag wala pong tumayong presidente, hindi po matutuloy mailibing yon. Kailangan po presidente ang tatayo. Approval
Di po ba? Para mangyari at maganap ang paglibing sa kanilang ama. Di po ba? Ngayon, nakitaan po ba natin ang awa, ang Pangulo, ang pamilya Marcos, Romualdez, Araneta sa ginawa nila sa dating Pangulong Duterte? Sige nga. Ipinatapon nga yan na parang hayop. Ipinamigay sa mga puti. Di ba? Yan po ba ang mga may awa? Kaya nga sinasabi ni Ma'am Hanilet, malabo pong mangyari yan, Ma'am Hanilet. Dahil mga wala pong awa sila, hindi po sila marunong maawa. Kasi kung marunong pong maawa yan sa edad ng dating Pangulong Duterte, na walang kaso, walang mga isinampang kaso sa ating bansa, at isa pa, meron man silang isinampang kaso dyan, ang human rights, binasura lang po ng Korte Suprema yung mga isinampa po ng human rights na kaso. Di po ba? Tapos ngayon, hahanapan natin ng awa ang administrasyon. Malabo tayo sa sabaw ng pusit niyan na maawa yung mga yan. Sila nga nagpa-kidnap, di umano. Di ba? Nagsabwatan nga sila. Nagsabwatan para ikidnapin. Di ba? Lahat ng ahensya ng gobyerno nagamit. Pati ang kapulisan. Di ba? Kasundaluhan, ang institusyon po ng kapulisan at kasundaluhan ay nagamit. Di po ba? Sa katotohanan nga, ilang kapulisan at kasundaluhan ang kanilang dineploy diyan, di ba? 7,000 kulang o mahigit 7,000 ang kanilang dineploy diyan para po matupad ang kanilang maitim na balakin sa dating Pangulong Duterte, na matupad, na ipamigay na parang hayop sa mga banyaga. Di po ba? Kaya dito po, nakikita naman po natin mas kaawa-awa sila. Yun sa totoo lang po, real talk. Sila po ang kaawa-awa. Hindi po ang dating Pangulong Duterte. Nakita niyo po yung pagmamahal ng Pilipino sa isang Pangulong naglingkod. Kaya nga sinasabi ni Ma'am Hanilet, naglingkod naman yan. Naging Pangulo yan. Pero ang awa, simpatsya, ay hindi natin makukuha sa administrasyon ng binagoong Pilipinas yan. Never. Di ba? Yung iba po dyan, ginagamit lang po na kunwari concern. Concern sila sa nangyari sa dating Pangulong Duterte. Pero real talk, ginagamit lang din po nila ang dating Pangulong Duterte para po sa kanilang political. Kasi bagsak po sila. Sinusuka po sila ng taong bayan. Kaya po, sumasawsaw din po sila sa issue na ito. Katulad po ng kapatid na si Senadora Amy Marcos, sumasawsaw lang po yan. Sumasawsaw. Kasi sinusuka po ng taong bayan ang kanilang pamilya. Lalong-lalo ang Pangulong Marcos, sinusuka. At ang speaker na tambaluslos ayon sa Vice President, sinusuka po yan ng taong bayan. Nakita nyo nga po yung survey nila. Yung survey nila, sila na nagpalabas ng survey yata nila na may posibilidad na maging Pangulo ng bansa sa 2028. Kakuhuli-hulihan nga yung tambaluslos. Kulelat sa pangsampo. Di ba ba? Kanila pa yata ang survey. Biruin mo yun. At doon ka magtataka. Sa kanila pa rin yata ang survey. Pero ang approval at trust rating ng Pangulo ay lagapak, sumasadsad, pababa. 14% o 15% na lang po ang kanyang approval at trust rating sa mga Pilipino. Survey pa nila yata yun. Mga kababayan, ganun po katindi. Ang galit at sama ng loob, kadismaya na dismaya ang mga Pilipino sa ginawa ng isang pamilya na walang utang na loob. Walang awa. Di po ba? Saka nakakita na pamilya na binigyan mo ng tulong, hindi na ipalibing ang iyong pamilya for how many long years. Naipalibing ng isang may awang presidente dahil naawa. At sa sobrang tiwala ng isang vice president sa pamilya nila, nagtiwala sa Pangulo, nagtiwala sa Senadora. Di ba? Para siya'y maluklok bilang Pangulo. Nagtiwala Kaya yun ang napala, nabudol. Di po ba? Kaya dito po, mga kababayan, napakaganda po ng pinakikita po. Pinakikita po ng taong bayan. Tayo po, napakaganda po ng pinakikita po natin suporta. Yan po ang napakahirap pong bayaran. Hindi po kayang bayaran ang ginagawa po
ng taong matuwid ang isip at matino ang pag-iisip, yung hindi mo mababayaran yung prinsipyo mo, yung nakikita mo na kaganapan sa ating gobyerno, na merong isang pamilya, 2 pamilya, 3 pamilya na walang awa sa sinasabing matanda na naging pangulo ng bansa. Nahandyan yung mga tao. Nahandyan tayo, nakikita natin yung mabuti at mali. Hindi po katulad ng iba, lalong-lalo yung nakikinabang at natatapalan ng pera ng bayan at lalong-lalo na mga institusyon ng Kamara, Senado at mga kapulisan at kasundaluhan na natatapalan na rin yata o malaki ang pakinabang sa pera yata ng taong bayan. Tayo, yan po ang totoo. Yan po ang totoong malasakit. Yan ang totoong naaawa. Tayo yun na naaawa at may malasakit sa isang dating Pangulong Duterte na naglingkod sa ating bayan. Yan po ang kinaiinggitan nila. Wala sila niyan. Real talk. Wala sila niyan. Never. Never mong kaawaan sila ngayon. Paano mo kaawaan ang mga hudas? Di ba? Ang mga taksil ng bayan. Sige nga, paano mo kakaawaan ang mga lingkod bayan na taksil at hudas? Di po ba? Sa ating soberenya, sa ating judicial, at hudas sa isang Pilipino na hinudas mo at pinagkalulo para lang itapon at ipamigay sa mga banyaga. Sige nga. Tapos makikita mo ang mga nagkaso. Ang mga nagkaso, karamihan pa, grupo pa ng CPP and PNDF. Makakaliwang grupo, unbelievable. Kaya nga yung sinasabi nga po natin, yung mga masasama na nagplano at masama ang balak at masama ang layunin, hindi po nagtatagumpay yan. Kahit ubusin mo ang pera ng taong bayan, ubusin mo ang pera ng taxpayer sa iyong pamumulitika, sa iyong demolition job, hindi ka pa rin magtatagumpay. Pera lang yan. Pero yung puso at isip, damdamin ng mga Pilipino na nakita ang ginagawa mo, hindi kayang sapalan yan. Bilhin ang prinsipyo ng Pilipinong matino. Matino. Yung matitinong Pilipino, hindi mo kayang bayaran ang prinsipyo niyan. At hindi mo kayang tapalan ng pera ang paniniwala ng mga yan. Di po ba? Dahil dyan mo makikita ang isang tunay na Pilipino at nagmamahal sa bayan. Yung malasakit. Nakita nyo po, napakarami nagmamalasakit na Pilipino, kababayan natin, sa dating Pangulong Duterte, sa ginawa ng pamilya na walang utang na loob at pamilya na walang awa. Sige nga. Dahil po sa sobrang kagaganidan, sa sobrang kagridihan sa kapangyarihan at pera at may bonus pa raw droga ayon sa Vice President. Di po ba? Paano makikitaan ng awa ang mga ito? Kung nakita mo ng 3 taon naglingkod, puro korupsyon daw ayon sa Vice President. Puro pag-iistapa ayon sa dating Pangulong Duterte. Paano magkakaroon ng awa yan? Puro korupsyon ang pinagagawa. Puro pag-iistapa sa pera ng bayan. Di ba? Nakita ng dating Pangulong Duterte, ng Vice President, may mga ebidensya siya. Lalong-lalo na yung institusyon ng Kamara at Senado, nakita niya kung paano po lapastanganin ang pera ni Juan de la Cruz. Kontrolado lang ng 2 tao. Ayon po nung panahon siya Deputy Secretary, ang tinatawag niyang tambaluslos. Di po ba? At saldico. Kaya nga po naglakihan silang lahat Nakita niyo po, nung pumasok ang 19th Congress, naglakihan na po ang mga senador. Naglakihan na po lalo ang mga congressman, representative. Naglobohan. Parang mga lobo, parang mga baboy, parang mga buhaya. Di po ba? Di umano. Kay lalaki. Bakit kaya? Kay bibigat. Dahil mabibigat kaya ang mga nakuha kay Juan de la Cruz. Mga kababayan, Did you ba napansin ang mga politiko po, lalong-lalo sa institusyon ng Kamara at Senado, nagtatabaan ng mga mukha, naglalakihan ng mga katawan? Nakita nyo po? Nakikita nyo sa katawan? Di mo ba? Sa tingin nyo, may mga awa rin yung mga yan? Nada. Wala. Mabibilang mo lang po dyan
Hindi naman po lahat. Hindi naman po lahat ng senador. May kaalyado pa naman po diyan ng pamilya Duterte at ganoon din po sa Kamara. Hindi naman po lahat. Pero majority. Majority po. Majority po diyan ang talagang pagdating sa pera mawawala na po prinsipyo. Dito po mga kabayan. Kaya po dito, nakikita po natin yung mga ordinaryong Pilipino. Yan ang nagmamahal eh. Yan ang mga may prinsipyo. Diyan sila wala. Wala. Yung mga kasama nila, yung mga kaalyado nila na sinasabi ng bagong Pilipinas o binagoong Pilipinas, diba? Walang kwenta yan. Walang kwenta yan. Iiwanan ka niyan. Yung sinasabing nagmamalasakit at nagmamahal sa Pangulong Marcos, kay Tambaluslos, sa First Lady, iiwanan kayo niyan. Mga doble kaharayan. Di po ba? Walang kwenta at walang prinsipyo mga yan. Pera-pera lang yan. Lalo-lalo mga politikong nakadikit ngayon sa Pangulong Marcos. Pagka po tataob na ang bangka niyan, maglalayasan yan. Yan ang ugali ng mga politiko sa atin. Balimbing. Kung kanino makikinabang, doon sila pumupunta. Di po ba? Napakahabang panahon na po natin nakikita yan sa mga politiko. Hindi naman po lahat. Kasi nakita po natin ngayon ang sitwasyon na may mga politiko na merong paninindigan na hindi sumama sa kanila. Di ba? Nakita po natin, napakarami po. Lalong-lalo yung mga hindi pumirma. Yung mga hindi pumirma nung impeachment ng Vice President, yun. May mga prinsipyo pa yun. Yung mga congressman na yun. Pero napakarami pong pumirma. Mahigit 200 ang pumirma. Yan po. Yan po mga kasama ngayon ng Tambaluslos at ng Pangulong Marcos. Hindi mo aasahan yan. Kaalyado mo lang ngayon yan dahil nakikinabang. Pero pagka wala ka na at sinusuka ka na at malapit ka na mawala sa iyong panunungkulan, una kang sisipain ng mga yan. Di ba? Hindi ka sasamahan na yan. Hindi ka sasamahan yan. Malabo ka sa sabaw ng pusit. Nasamahan ka na yan. Ganyan po ang mga ugali niyan. Hindi po katulad ng mga Pilipino na nakikita po natin ngayon na nagmamahal sa dating Pangulong Duterte. Yan. Hindi ka iiwanan yan. Hanggang sa dulo ng laban ni dating Pangulong Duterte, hindi iiwanan ng mga Pilipino yan. Yang nakikita po natin na katulad po niyan. Yung nag-prayer vigil, hindi po nila iiwanan ng dating Pangulong Duterte. Walang pera yan. Walang suhol yan. Walang ayuda yan. Di po ba? At walang monthly allowance yan na nakukuha po yan. Pero nakita nyo po, yung pagmamahal, yan ang wala sa kanila. Yung pagmamahal at malasakit ng isang ordinaryong Pilipino, middle class at mahihirap na Pilipino katulad natin. Wala sila niyan. Ang mga kasama nila, puro hudas, di umano. Mga balimbing, di umano. Mga sa pakinabang lang, maasahan, di umano. Yan ang mga kasama nila. Lalo-lalo na makakaliwang grupo, isama mo, number 1 mga hudas, mga number 1 trader, CPP, NP, NDF, number 1 mga napakaraming pinatay, ginurgor sa ating bansa, mga Pilipino, kasama mo, pagkakatiwalaan mo ang mga taong yan, unbelievable, yan ang unang sasaksak sa'yo. Sasaksakin ka niyan, patalikod, mga trader yan. Pero kasama mo ngayon, yan ang napakaraming kasama po ng binagoong Pilipinas. Mga trader, hudas, balimbing. Yan. Yan po, ang mga korap. Isama na natin mga korap, di umano. Di ba? Kaya kinaiinggitan po yan eh. Nakita nyo po, inggit na inggit po sila dyan. At kaawa-awa sila. Bakit po? Pansamantala lang naman yung kapangyarihan nila eh. Dahil isinusuka na sila ng taong bayan. Di po ba? Gaano lang po kabilis ang 3 taon. Gaano lang po kabilis ang 6 na taon. Pero yung ginawa mo na paglilingkod, habang buhay mo dadalin yan. Yung galit ng Pilipino sa ginawa mo. Di po ba? Pati lahi mo, damay sa ginawa mo.
Hindi na magugustuhan ng Pilipino ang pinagagawa mo. Sa tingin mo, pati lahi mo, makakaupo pa? Di po ba? At hindi po kaya magpanalo ng mga politiko. Taong bayan po nagpapanalo. Di po ba? Kahit sabihin nyo po na dayain nyo ng dayain ng halalan, nangyari na po yan. Di po ba? Nung panahon po ni Pinoy, di po ba? Di po ba? Kaya nga tumakbo rin yung isang COMELEC commissioner. Di ba? Yung chairman, COMELEC chairman na si Bautista dahil may issue po ng dayaan. Di po ba tumakbo? Pero walang nagawa sa galit, sa pagiging dismayado ng mga Pilipino nung panahon po ni Pinoy. Di po ba? Na-abolish sila, na-shoot sa inodoro. Ngayon pa na mas lalong dismayado, galit ang mga matitinong Pilipino. Di po ba? Kaya dito po, mas kaawa-awa yung sinasabi ng media na yung awa na lang. Hindi po totoo yun. Mas kaawa-awa po sila. Kaya po, Ma'am Hanilet, wag po kayo humingi ng awa sa kanila. Wala po silang awa. Sila po nagpatapon. Sila po nagplano para ipatapon dyan ang dating Pangulong Duterte. Hindi po tayo makakakuha ng awa riyan. Di po ba? Sila po ang kaawa-awa. Kaawa-awa po sila. Pagka wala na po sila sa kapangyarihan. Iiwanan po yan. Nakita nyo po yung pattern nung panahon po ng tatay niya. Di ba? Sino po ba kasama nila? Yung mga kaalyado ng tatay niya for how many long years nakinabang sa kanyang magulang. Di po ba nung sila po'y pinatapon? Nasaan po yung sinasabi pong napakaraming nakinabang? Di po ba nawala? Nawala yun. Isinuka po sila noon. Ganyan din po mangyayari sa kanya. Yung sinasabi niya mga kaalyado, ganon din po. Hindi siya sasamahan yan. Sa pakinabang lang po magagaling ang mga yan. Mga politiko, mga oligarko, makakaliwang grupo, mga media, yung mga bayaran sa social media, pera-pera lang yan. Nakakaawa po yung ginawa po na legacy ng Pangulong Marcos Jr., yung ganitong legacy niya, sa bandang huli, sila ang kawawa, pamilya niya. Dahil yung galit at pagiging dismayado ng Pilipino, nakatutok po sa kanila yun. Yung mga politiko, sanay na pong bumalimbing yan. Sanay na pong maghudas yan. Nakita nyo, pagka ang Vice President na po, ang napakalaki na po ng pag-asa maging presidente, maglilipatan lang po yan. Ganyan po ang mga politiko sa atin. Mga doble kara yan, mga tambay. Kaya nga naglalakihan Kaya naglalakihan ang mga politiko sa atin. Nagtatabaan ang mga bulsa dahil sa ugaling pagiging traidor, di umano. Pagiging balimbing, di umano. Pagiging hudas, di umano. Di ba? At pagiging buhaya, crocs, di umano. Yan po mga ugali yata nila. Nagtatanong lang po si Kamanong. Di po ba? Kaya dito po, yung nangyayari po ngayon, lalo sa dating Pangulong Duterte, ito po sa tingin ko po hindi dapat ito humingi tayo ng awa sa kanila, mga kabayan. At meron naman po itong dahilan. May dahilan po ito Kaya po nangyari ito, may dahilan po ang lahat. Ipinakita po sa taong bayan ang tunay kung paano maglingkod ang Marcos. Yan po ang pinakita Ipinakita po ang tunay na lingkod bayan kung paano maglingkod sa bayan ang Romualdez, ang Marcos. Pinakita po sa mga Pilipino. Yang ganyang reason. Kaya nakita nyo po, hayag na hayag po sila. Lalo po silang nahayag. Ipinakita yung totoong sila. Yung totoong kulay nila ay ipinakita po sa atin sa ginawa nila sa dating Pangulong Duterte. Di po ba? Isang matanda, may sakit, mahina na maglakad, ipinatapon mo. Di ba? Pinakita sa atin kung anong klase silang tao. Pinakita sa atin kung anong klase silang tao. Yung napakaraming pabor na ibinigay sa kanila ng pamilya Duterte, yun lang ang ginawa nilang gante. Di ba? Pinakita sa atin. Kaya nga yung kalahi-lahian nila,
yung kalahi-lahian nila, talagang hindi na magugustuhan ng mga Pilipino sa ginawa nila. Ipinakita, may purpose. May purpose po yan. Kaya po nangyari po sa dating Pangulong Duterte yan. Ipinakita sa atin talaga ang tunay na mga ugali ng Marcos at ng Romualdez. Kaya po, wag na po tayong magpalukong muli, magpabudol muli, lalong-lalo po sa isang senadora, na nakita nyo po, namamangka sa napakaraming ilog. Namamangka po, bumabalik na naman po ngayon sa mga Duterte dahil po isinusuka na po ang kanilang pamilya ng mga matatalino, matino na Pilipino. Yung matitino, hindi bulag, hindi pipi, hindi bingi, at lalong-lalo hindi natatapalan ng ayuda, ng pera ng bayan ni Juan de la Cruz. Kaya nakapangihinayang din yung pera natin na sana magamit sa mga tamang proyekto, pagpapaunlad ng ating bansa, pagpaparami ng mga trabaho sa ating mga kababayan na sana'y makinabang. Wala Walang nangyari. Dito lang po yata nadala sa sobrang pamumulitika, para pabagsakin ng Duterte. Di po ba? 3 taon ang issue politika, issue korupsyon. Saka nakakita? Yan po bang iiwanan legacy ng Romualdez at Marcos sa Pilipino? Legacy nila yan? Korupsyon, politika, tapos pagpapatapon sa isang dating Pangulong Duterte na paghuhudas, pagtitraidor sa ating bansa, sa ating soberenya, at paghuhudas sa isang dating Pangulong Duterte. Legacy nila yan. Korupsyon, politika, at pagiging traidor, at pagiging hudas, yan ang legacy po nila na nakita po natin, mga kababayan. Unbelievable. Kaya po, mga kababayan, tayo po mga Pilipino, tayo po na nakikita po natin ang realidad ng politika po pagpasok ng binagoong Pilipinas. Yan po, mga tambay. Nakita po natin. Kaya nga po isinusuka na natin sila, di ba? Kaya dito po, ipagpatuloy lang po natin at yung ginawa po natin, mga kabayan, yung ginawa po natin nung panahon po ni Pinoy ay mas doblehin pa natin, mga tambay. Hindi po natin sila kailangan. Kahit po napakarami po nilang pera, hawak po nila at kontrolado po nila ang pera ng bayan. Hindi po tayo masisilaw diyan. Hindi po tayo kayang gapiin ng kanilang pera na hinahawakan na galing din naman sa atin. Ipaglaban po natin ang tama. Doon po tayo sa tama. At kailangan po ng bayan natin ay totoo, tunay, may malasakit, may pagmamahal sa bansa, may pagmamahal sa Pilipino. Hindi po katulad ngayon. Mas minamahal po nila ang mga makakaliwa yata. Mas minamahal nila ang kanilang mga sarili. At minamahal yata nila ang mayayaman at mga oligarko sa ating bansa, mga kababayan. Pati po yata mga drug lord ay minamahal na rin po yata nila. Pati mga sindikato, mga smuggler ay minamahal na rin po yata nila. Di po ba? Ganyan po nakita natin Yung mga minamahal nila ngayon, yung mga nakapaligid po sa kanila, hindi po nila minamahal ang ating bansa. At lalong-lalo po ang mga Pilipino na naghihikaos at naghihirap sa kakarampot na pera na kinikita natin dahil dinala tayo sa napakalalaking gastusin at napakamamahal na bilihin, mga kabayan. Ipagpatuloy po natin yung ginagawa po natin, panalangin, prayer vigil, prayer kung ano pong klase na makakatulong po pagpapalakas sa damdamin at kalooban po ng dating Pangulong Duterte ay yung suporta po natin. Yan po ang number 1 po nagpapalakas po sa kanila. Yung suporta ng taong bayan, mga kabayan. Wala pong silbi ang suporta ng politiko. Dahil ang mga politiko sa ating karamihan po ay balimbing, mga hudas. Di umano, mga kabayan. Bago po tayo magtapos, ay shoutout po muna, mga kabayan. Shoutout po muna natin. At thank you po sa mga biyayang pinagkakaloob nyo po sa inyong lingkod. Iinom po muna si Kamanong bago po tayo mag-shoutout. Ayan. Nakakuha na po ng energy. Shoutout po. Maraming salamat po, mga kababayan. Lalo po sa mga biyayang pinagkakaloob nyo po. Kingston 123 ng Hong Kong. Eric Gercio ng Canada. Jake Yahut
Maisog, California, USA, Gina Ray, Solid DDS ng Berlin, Germany, Julieta Celona ng Sydney, Australia. Maraming salamat po. At shoutout din po kina Jasmine Channel, Telma Pasawa, Dan Rivero ng Alaska, Bon Rosales ng France, John Sarip ng Amsterdam, Holland, Chona Banks ng Milwaukee, Wisconsin, USA, Ma'am LB Sermani ng Miami, Florida, USA, Grace Obet ng California, USA, Michelle Del Valle ng New Zealand, Sara Nakamura ng Japan, Melencio Bandibas ng Jeddah, Arabia, Trojanta ng Korea, Lopez Ibina ng Saitama, Japan, Librado Reyes ng California, USA, Danilo Basan Jr. ng Saudi Arabia, Roberto Papa ng United Kingdom, 29, Narciso Esteban na Reynaldo Pexon, June De Jesus, Lee Chen, Ana Santos, Bon Rosales, Benjamin Garduque, Pepito Cabiso, Victoria Denbour ng Netherlands, at Nida Diongley ng Italy, Mary Tom ng Hawaii, Aloha, Donaldson Paras ng Canada, LKD 459 ng Belgium, Hermogenes Maramag, Manuel Ramos, Nershin ng Kingdom of Saudi Arabia, Alexander Advincula, Dennis Velasco, Lorna Grandman ng Australia, Annie PH Vlog Official, Richard Macelones ng Davao City, Roberto Papa ng Blackpool, United Kingdom, Pedro Roque ng Ontario, Canada, Feliciana Vergara ng Los Angeles, California, Annalisa Besorio ng Saudi Arabia, Mel Caserna ng Israel, Veneracion Seblos, Sandy Donan ng Osaka, Japan, Just Got Lucky ng Houston, Texas, USA, Ruth Perdos ng Kuwait, Zenaida Garcia ng Italy, Sayan Nico ng Saitama, Japan, Dorina Villa ng Brussels, Belgium, Olivar Edito ng Honolulu, Hawaii, Danilo Oñate, Madonna Sultan, Rolly Pineda, George Soleto ng Shuttle, USA, Peli Subido ng France, Paris, Sonia Diaz Liano, Ami Cabrera ng OFW Saudi ng Davao, Dennis Velasco ng Iceland, Mario Carvajal ng Europe, Dorina Villa, sino ba to? Clara Ibarra, Luz Ferrer, Victoriano Carrera, at siyempre po si Erlinda 60 Mix Vlog, Angelita Bales, SR Perpi, Akiman Italy Perpetua, Paulino Ablas, Josephine Quindosa, OFW ng Italy, Zenaida Ariola ng California, USA, Milagros Lee, Gladys Sherpa ng India, Helen Nape ng Turkey, Miyaka N. Smith, Maria Teresa De Jesus, Veneracion Seblos ng Cebu, Arthur Aquino Art, Ariel Soriano, Judith Proctor ng Perth, Australia, August Abril, Benvenido Tomesa, BC Bis, Mr. Kruner ng San Francisco, California, USA, Vet D ng UAE, OFW, Jellyfish ng Hong Kong, Rodolfo Lora ng Davao City, Rolando Guerrero, Reggie Shayamasita ng Japan, Alex San Jose ng Poland, Neil Eva Byron ng Australia, Crisanto de la Paz, USA live stream, Jasmine Jimena, at Tisoy Roa 9453, Rafaela de los Santos ng Canada, RROTV Official, Buhay Construction OFW ng Riyadh na taga Laguna, Akari Nagoya ng Japan, Lolita Haki, Amelita Gasmen, Marvin Rona, Giovanni Giovanni Ayunan, Kitty Hello, DMTV Macau, ako si Pilam, Chad de Guzman, Lima Maladil, Joselito Edgar Bilyan, Linda Arcerno, Asuncion Padilla, at si Seni MM Clay, Mama Clay,
o Mama Clay o MM Clay Seni. Thank you po sa inyo mga kabayan. At ingatan nawa po. At shoutout din po sa ating mga kababayan sa kasulok-sulukan po ng ating bansa. Mabuhay po kayo at maingatan po. Ingatan nawa po. At shoutout din po sa ating mga kababayan sa kasulok-sulukan po ng mundo na may Pilipino, may mga OFW. Mabuhay po kayo mga bagong Pilipino. Shoutout po. Ingatan nawa po. At thank you po sa nakagusto po ng ating tambayang mga kababayan sa YouTube at TikTok. At ganun din po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Maraming salamat po. At syempre po mga kababayan, huwag po natin kalimutan na isama po sa panalangin at dasal na maingatan po at mabigyan pa po ng kalakasan at mahabang buhay at makabalik pa po sa lalong mabilis ang ating dating Pangulong Duterte mga kababayan. At isama po natin mga tambay. Yung suporta po, huwag po natin kalimutan ang suporta po. Lalong-lalo po sa Team Duterte mga tambay sa Kongreso at sa Senado. Napaka-importante po yan mga kababayan para po sa napakalaking pagbabago at lalong-lalo na po sa mga napakaraming dapat imbestigahan na ayaw nilang imbestigahan mga kababayan, ang 19 Congress. Maraming salamat po. Ingatan nawa po mga kababayan. Paalam. Bye-bye.